Alright mga padi, so ngayon meron naman tayo dito isang Lancer itlog, ayan, palit tayo ng baba tayo ng transmission. So itong vlog natin mga padi is konting tips lang, no, sa inyo sa mga nagpapapalit ng transmission. Ano ba yung mga dapat niyong i-check bukod dun sa clutch disc, pressure plate at release bearing. So every time nagpapababa kayo ng transmission, ito yung mga pwede niyo pa rin na idagdag na i-check, no, para at least isang gawaan, isang labor at hindi kayo magpaulit-ulit, no. So dito sa case na to, meron tayong Lancer itlog, binaba natin yung transmission dahil sliding na nung tinest drive ko ito nung dinala dito ng owner. Talagang sliding naman na talaga siya. So ito, pakita ko sa inyo mga buddy. So ito yung luma niya na clutch disc, pressure plate, clutch disc tsaka release bearing. Ano yung mapapansin niyo mga buddy? So dito makikita ninyo na parang basa siya ng grasa, oh. Kita niyo mga padi. So dapat kasi kahit pudpud na yan, dapat tuyo, 'di ba? Ito sa kanya basa. Ayan. No, bukod dun sa manipis na ang kanyang lining, basa pa ng langis. So, ayan. So pag may nakita kayong ganyan, automatic yan, meron niyang oil leak. So it's either gear oil or engine oil ang nagbabasa dyan, no? Sa case ng Manet Racer, engine oil yung nagbabasa sa kanya. Ayan, oh. Ewan ko, punong-puno rin pa ito ng ng basa. Ayan. So ito yung kanyang release bearing. Ayan, oh, basang-basa ng langis. Ayan. Tapos yan yung lining niya, oh, talagang ubos na rin naman talaga. Ayan, oh, naghihibla na. Ayan, ubos na rin. At yun nga, babad sa langis. No, so pag ganyan babad sa langis, so syempre, checkin ninyo is yung rear crankshaft oil seal mga padi. So yung rear crankshaft oil seal, nasa likod yan ng flywheel, no? Babaklasin niyo yung flywheel, ito yung rear crankshaft oil seal natin. So ngayon papalitan natin ito kasi diyan namin nakita yung taga. So ngayon kasi hindi niyo na makita dahil nilinis na po namin. No? Yan, so papalitan natin yan. Plus, ang isa pang i-check ninyo mga padi is yung clutch fork. Ito yung clutch fork. So ito yung pinagkakabitan ng release bearing, ito yung nagtutulak sa kanya, no, para mag-release. Yan. So napansin namin dito, meron yan dito na bilog na medyo malalim, no, pero dito sa kanya, sa case na to, sobrang lalim na, no. Dito sa clutch fork niya, sobrang lalim na nitong pinaglalapagan na yan ng clutch fork. Meron yan parang ball bearing dito nakapasok. So kanya sobrang lalim na, no. Kapag sobrang lalim na yan mga padi, palitin na po yan. Dahil mahihirapan na tayo ng bearing, mahihirapan na siya mag-release. Pag tapak natin, minsan hindi nag-release yung bearing, no. Yan. So ito, kailangan na rin natin itong palitan. So yan yung mga pwede ninyong isabay. Plus, checkin nyo na rin sa transmission ninyo, yung mga axle oil seal, kung kailangan na rin palitan. Yan. So yun lang naman mga padi, ang pwede ninyong idagdag sa pagpapagawa ng transmission, no? Bukod dito sa tatlo na to, ito yung typical, checkin nyo na rin yan. Kasi may mga nagawa kami before, nagpalit sila ng ganito, hindi na check itong clutch fork, eventually malalim na pala yung kain. So kahit pag tumatapak sila sa clutch, parang hindi ganun nag-release yung sa release bearing nila, no? Ayan. Alright, so ito sa modelo na to na Lancer Itlog GLXI, ito yung ating rear crankshaft oil seal. Ayan, original. So ito yung part number niya mga padi. Ayan, kung naghahanap kayo ng ganito, original, wala kayong makuhanan, available ito sa aming Shopee at Lazada page mga padi, no? So PM na lang kayo, kaya search na lang po yung aming store, Paddy Works po. Kasi ito rin yung ating clutch fork. Ayan, na bago. Buksan natin yung clutch fork, pakita natin sa inyo yung ano dapat ang itsura ng butas na yon, no. Tapos syempre ito yung ating ginagamit lagi, XCD na clutch disc at pressure plate. Yan. Yan, ito yung ating bearing, no? So ito yung ating clutch fork, no. Ikumpara natin mga padi. Ito yung bago at ito yung luma. Ayan, kung makikita ninyo, ito sobrang lalim na po. Yan. Ito yung bago, yan medyo babaw pa, saktong-sakto yan, no. Pagdiin yan dun sa ball bearing at pagtapak mo ng clutch, yan yung magpi-play, kaya siya gumaganyan. Kapag masyado nang malalim, hindi na masyadong maitulak yung yung ating release bearing. Alright mga padi, so ayan, ito yung ating transmission. So nilinisin natin, binawasan natin ng dumi.
Yan, so dito naman sa kanya wala namang leak. As minsan, pag nagbaba kayo ng transmission, checkin nyo na rin kung meron kayo makikitang leak galing dito. Usually sa Lancer Itlog nagli-leak dito, no? Sa may gitna na yan, sa may output drive na to, no? Yan. So pag dito naman yung leak, ano yan, gear oil ang lalabas, no? Yan. So para magawa nyo yan, kailangan yung bungkalin ng transmission para mapalitan yung oil seal doon sa loob. Yan, tapos bukod doon, since nababa na natin yung transmission, no? Pwede nyo na rin silipin yung ibang mga part ng pangilalim. So kagaya ito kay sir, yung kanyang yan, yung mga bushing niya ng stabilizer medyo dapa na. So mas maganda yan, mapalitan na. Tapos ito, yung kanyang axle boot, outer na axle boot, ayan, punit na po, no? Ngayon pa naman tag-ulan, no? Dapat silyado itong mga ganito natin, kasi kung hindi, possible na pasukin niya ng tubig, ng dumi, at masisira yung bearing natin eventually, no? Pag napabayaan natin. Yan. So yun yung mga pwede nyo pang i-check. So pag nagbaba yung transmission, pwede nyo na rin ma-check yung mga ibang pyesa, lalo na sa mga pang-ilalim ninyo. Alright. So yun lang mga padi, dagdag tips lang sa inyo sa mga nagpapagawa po ng mga sasakyan ninyo at nagpapababa ng transmission. So yun yung mga additional na pwede ninyong i-check kapag nagbaba ng transmission, para at least isang gawaan na lang, di ba mga padi? So yun lang mga padi. Thank you.